OMG, it's you! And then sabi ko, tapos biglang sabi mo, I'm a big fan because I serve in the church as well. Parang ganun ata yun. How do you like me to address you? Miss Cara? Kahit ano, kahit Cara. Hello po, kahit ano. Yun. So, I'll be honest, hindi ako masyadong religious nung bata ako. Nung nagtatrabaho na ako, na masyadong maraming stress, maraming mga unfortunate things that happened in my life, that I went into a depression. okay. Oo. Siyempre, hindi lang halata ng viewers Of course, kasi I never oo. left television. So, sinabi sa akin ng very good friend ko, si Maris Umali. Sabi niya, Car, ba't di ka kaya magsimba? Nahihiya ako eh. Welcome nga lahat eh. Ako, Lord. Yeah. Ganon din ako. Sorry, hindi ko pa po memorize lahat. Okay. Pero inaaral ko po ng mabuti. Ganun. So, tinawagan ko si Bishop, Father Pabilio, Bishop Pabilio, tsaka si Father Aris Season. Anyway, go ahead. Remember, kindergarten lang ako sa akala ko spiritual fetus life. level. Or fetus. Fetus level. Hindi, alam ko yung Our Father eh. So, may level 1 ako. Toddler. Konti. Yeah. Sabi ko, siguro naman, yung new ang itatanong sa akin. Kasi yung Jesus? bagong version siguro to. Madalas ay nakikita natin si Cara David sa mga documentary. Ngayon naman ay mas kilalanin natin siya. Ito nga pala si Romar Chuka at ito ang Sensei. Hello, Miss Cara. Hi, Hello. Romar. Nice to meet you again. Nung December tayo nagkita. Yes. At oo. ang context nun ay... Sa ano ni Cardinal Ambo. diba? Yeah. Oo. Kasi ikaw ay pamangkin Oo. ni Cardinal Ambo. Oo. At ang naalala ko doon was kasi ang habol ko lang naman sa mga event na ganon is yung pagkain minsan, di ba? Diba? So, punta ako sa may buffet nung time na yon. Tapos biglang may sumisigaw sa akin si Miss Cara David. Tapos biglang niya tinanong, Pinapalo ko kasi talaga. "Oh my gosh! You're Romar Chuka, diba?" Tama po ba yung pitch ko? Yes. Tapos sabi ko, "Oh my gosh, Miss Cara. How do you like me to address you? Miss Cara?" Kahit ano, kahit Cara. Hello po, kahit ano. Yun. So, "Oh my gosh, Romar." And then sabi ko, "Uy, nagulat ako, sino to? May high-pitched sound na ano." And then, OMG, it's you! And then sabi ko, tapos biglang sabi mo, I'm a big fan because I serve in the church as well. Parang ganun ata yun. Pwede ba ako magpa-picture sa'yo? Tapos sinabi ko, Correct. hindi, ako dapat yung magpa-picture sa'yo. Tapos, no, parang ganun. Yes. I think, kasi sa TikTok, umuso yan, Cara, doon sa, yung parang Cara-core. Have you seen those videos sa TikTok? Nasama yung video ko na yun. So, medyo proud moment. Yung parang sunod-sunod na kung ano yung mga... Really? Oo. Biglang lumapit sa akin si Miss Cara David. Tapos biglang niya tinanong, Pinapalo ko kasi talaga siya. Magandang Teka, wait lang. yung nag-viral yan eh. I didn't know. So, anyway, doon nagulat ako na and then doon ko nalaman na I serve in church kasi yun yung sinabi mo oo. So, speaking of Kasi yung content mo sa TikTok ay parang kumakanta ka sa church, Oo, yung mga ganyan. oo, So oo. medyo yung mga jokes doon Oo. at yung humor doon, mas magigets siya ng mga taong regular na nagsisimba. Oo. Pero ikaw, as church server, kamusta ka, Miss Cara or Cara, dun sa, or kahit ano, kamusta ka sa iyong pagiging church server? Ever since kailan ba to? Hindi ko na matandaan yung exact year, pero nagsimula ako siguro mga 9-10 years ago. Mga ganyan, 8-9-10 years ago. Ganyan. Pero what was the prompting of the spirit? Max, parang gano'n. Ganon talaga, prompting of the spirit. I'll be honest, hindi ako masyadong religious nung bata ako. Hindi naman kasi ako lumaki sa isang Catholic school. So,
walang religion class in UP where I studied. UP, Grade school, high school, college, UP? UP all the way All ako the way, from oo. kinder. True Maroon. Oo. Doon din ako nakatira. So, Okay, from kinder hanggang MA, hanggang masters, and baka hanggang PhD, ay UP ako. So, wala namang religion sa UP. I mean, hindi siya tinuturo as a required course or required class. Wala kaming yung mga angelus prayer, yung ganyan. So growing up, hindi ako lumaki in a very religious environment. Pero yung family nyo, hindi masyado rin? Hindi Okay. rin. Oo. Ang very religious ay syempre si Tito Ambo. But my parents, they are prayerful, but hindi sila yung talagang devout na Catholics na talagang pumupunta sa church every Sunday at pinapagkatikism yung mga anak nila. Binibigyan nila ng freedom yung kanilang mga anak to explore whatever belief they have. So growing up, wala akong ganong klaseng mindset ng religious life. Wala. And okay naman yung buhay ko, 'di ba? Okay naman yung I know that there's a God, pero hindi ko kabisado yung mga prayers, etc. Ang turo sa akin ng aking mga magulang, maging mabuting tao, maging mabuting Pilipino, maging mabuting tao. At yun yung sinusundan namin, and yun din naman ang turo ng Panginoon, 'di ba? 'Di ba? Love God and love others as yourself. Your neighbor, yes. 'Di ba? Love others. So yun lang yun din yung pamantayan ko sa buhay growing up. And then when I was working, nung nagtatrabaho na ako sa media, syempre very stressful ang buhay. May na-encounter akong iba-ibang mga, syempre naging beat ko rin ng CBCP, yung mga ganyan. So, naging ano, sorry? Naging beat. Okay. Newsbeat. Okay. Na-assign ako. Okay. Na-assign ako to report on the CBCP. Usually, ang mga reporters merong iba't ibang beat. Beat ang tawag doon. Beat, oo. Beat ang tawag doon. B-E-A-T. Oo, ang tawag doon ay beat. So, ang mga reporters ina-assign, pwede kang naka-defense beat. Okay. So, ibig sabihin, everything about the military, sa'yo yan. Oh. Education beat ka, everything about education. So, Department of Education, CHED, sa'yo lahat yan. Health beat, ganyan. So, napunta ako sa CBCP. Yung religious beat. Yes. Oo, napunta ako doon. Mababait naman yung mga pare, ganyan. So, may nakilala akong iba't ibang mga pare. Napunta ako sa prison beat. And may nakilala ako doon na naging kaibigan ko na pare, Monsignor na ata siya ngayon. Si Father pa siya noon, si Father Bobby Olaguer. Tapos, inintroduce lang niya sa akin, isa siya doon sa mga nag-introduce sa akin ng ano yung significance ng simbahan, ng spiritual life, in prison, yung ganyan. Saan prison to, if I may? New Bilibid Prison. Bilibid. Oo, sa Bilibid. Okay. Tapos, ayun, nakilala ko si Father Ari Sison, si Bishop Broderick Pabilio. Father Pabilio pa siya nung time na yon, kasi si Father Pabilio ay nag-Jesuit volunteer kasi yung kapatid ko, ganyan. Talaga? Siya. Okay. Yes. So, may nangyari sa buhay ko nung nagtatrabaho na ako, na masyadong maraming stress, maraming mga unfortunate things that happened in my life, that I went into a depression. Okay. Siyempre, hindi lang halata ng viewers, Of course, kasi I never left television. Pero it was a struggle going in front of the camera every day. Even if you have that kind of depression, you have to look happy and perky, pero sa totoo lang, meron kang pinagdadaanan. But I needed to work. So, I underwent depression, nagpa-check up ako sa psychiatrist. Yes. There was still a lot of stigma noon sa pagpapa-check up sa psychiatrist. Hindi pa ganun ka-open with mental health. Yes. Ganyan. And I took a lot of
medicines for my depression. And parang hindi nag-work. Okay. Hindi nag-work. So sinabi sa akin ng very good friend ko, si Maris Umali. Si Maris ay isang reporter Yes, sa GMA. And si Maris, bata pa lang siya, nagsiserve sa church, nag-choir, nag-lector, etc. Sabi niya, Car, ba't di ka kaya magsimba? Ba't di ka magdasal? Sabi ko, hindi ako marunong. Okay. Sabi ko, hindi ako marunong. Tapos sabi niya, pupunta ka lang naman sa church, kakausapin mo lang si God. Tapos sabi ko, hindi ko alam paano siya kausapin kasi hindi ko kabisado yung mga prayer. Sabi ko, kaya kong kantahin yung Ama Namin at Sample saka po. alam ko lang yung kaya kong kantahin yung Ama Namin at saka yung i-recite yung Our Father, but that's it. Sabi ko, I don't think He will talk to me if I just know one prayer. Sabi niya, just try it out. Sabi Ang niya, ganda. pupunta ka lang sa church, think of it as a house na everybody is welcome, na merong libreng pagkain. Ostya nga lang Yeah, yun. of course. Tapos sabi ko, hindi ko alam kailan ako tatayo. Kasi di ba pag mass may tumatayo, Of course. uupo, luluhod. Sabi ko, hindi ko alam. Tapos sabi niya, sumunod ka na lang sa katabi mo. Sabi ko, nahihiya ako eh. Welcome nga lahat eh. Welcome nga lahat. Ang ganda. Sabi niya, so pumunta ako. Okay. And nandun lang ako sa sulok, sa likod. Kasi nga, hindi ko alam yung prayers. Nahihiya ako talaga. Naalala mo kung saang simbahan to? Para ma-visualize Sacred mo. Heart. Sa Sacred Heart sa... Sacred Heart Parish Church sa Scout Ibardulasa sa Kamuning. Okay, shout out sa lahat ng mga taga-parokya na yun na nanonood. Nandun lang ako sa likod. Tapos, Ito ba yung SVD? Yes, okay, SVD. Okay. Dati meron yan malaking PowerPoint sa taas ng ano eh. Anyway, naalala ko yan. Okay. Oo, SVD. So, nandun lang ako sa isang sulok. Tapos talagang ako, nahihiya talaga ako, grabe. Okay. Tapos, pero I felt this welcoming feeling and I felt na parang may nakikinig na ata sa akin. Yung ganon, parang hindi naman ako humingi ng anything pa kay God noon. Okay, Kasi parang feeling ko wala pa akong K, hindi ko ma-memorize yung mga prayer. Wala pa kayong connect masyado. Tsaka parang ako, baka sabihin sa akin ni God, Sino ka? kapapasok lang sa bahay ko, hihingi ka agad ng prayers. Wow! Di mo ka memorize yung mga prayers ko. Wala ka man lang binigay sa akin. Parang ako, Mamaya ka na. kaya ka na! Dami dito, kaluhod lahat, Wait lang, may pila. May pila. Pumila ka, te. Parang feeling ko ganon. Okay. So, hindi lang ako nagsasalita. Nandun lang ako just to feel the moment. And I felt na parang nakakagaan. So, sabi ko, try ako ulit the next day. So, the next day, pumunta na naman Misa ako ulit sa to. church. Misa na naman. Okay. Tapos, medyo alam ko na ng konti. Nakakatayo Nakakatayo na ako. Okay. Nakakaluhod-luhod na ako. Kunya-kunyari lang ako nag-pray, pero hindi ko talaga memorize yung mga Okay. sinasabi, yung mga, di ba? Yung through him, with him, in him, yung mga ganyan. Ano na ba sinasabi? Siyempre, gumaganon-ganon yung mga iba. Parang ako, okay, ganyan din po ako. Ganyan, gaya-gaya lang ako, te. Tapos sabi ko, hindi pa rin ako hihingi. Huwag mo na, mamaya. Wag muna. Time first muna. Kailangan may ma-memorize man lang akong kanta. Yung mga kunin at tanggapin, di ba? Diyos ko. Sige. The next day, bumalik na naman ako, na-miss ko yung church, What do you mean na-miss mo yun? na-miss ko yung mass. Na-miss mo yung mass? Okay. Pero bukas lang pala yung simbahan. Okay. Kahit na walang mass. Yes. Bukas lang pala yung simbahan. Ah, Sabi ko, pwede bang umupo dito? Still the same church. Same church. Okay. Oo. Pwede bang umupo dito? Ay di, upo lang ako. Sige, upo ako dito. Tapos parang, wala namang pumapansin sa akin. Okay lang pala. So, lumuhod na ako. Sabi ko, andito po ako, Lord. Yeah. Ganon din ako. Sorry, hindi ko pa po memorize lahat. Okay. Pero inaaral ko po ng mabuti. Ganon ako. Tapos, parang ano lang siya, it's very calming. And then I went on every day. Oh. Every day, nasa simbahan ako. Pag hindi ko naaabutan yung misa, tapos kunyari, sarado or something, nasa adoration chapel ako. Ang Kunyari,
tapos na yung coverage ko 10 p.m. Mm-mm. Shucks, hindi pa ako nakakapag-church. Oo. Parang, I felt na parang hindi na kompleto yung araw ko kung hindi ako pumapasok sa simbahan. Tapos, ang unang nagkukwento lang ako sa kanya. Ang ganda. Sabi ko, Lord, nag-cover ako ngayon, ang sungit ng in-interview ko. Ganito, ganyan. Tapos, nagkukwento lang ako, hindi ako humingi ng anything. Yes. Wala akong hinihingi na please bless me, whatever. Oo. Wala. Kinukwento ko lang sa kanya everything that happened on my day, that day. Hindi ako nagpapasalamat for the day eh. Oo. Kinukwento ko lang, ginawa ko lang ba siyang Parang diary. Diary. Oo, diary. Kinuwento ko lang sa kanya. Hindi naman niya kailangan mag-respond eh. Oo. Kinuwento ko lang. Kahit alam niya, kinakwento mo pa rin. Hindi ko alam na alam pa Oo, niya. sige. Kasi wala pa nga akong yes, concept yes. na ganun si God na all-seeing, all-knowing, na parang, omnipotent. oo, mga ganyan. Kasi parang feeling ko, omniscient. sino ba ako para Yes. tingnan ni God? Yes. Diba? yes, Sino ba naman ako para maano ni God, Oo. para pakinggan ng Panginoon. Hindi ko nga alam yung prayers niya. So siguro naman, kung may CCTV, nasa likod ako siguro ng CCTV, baka hindi ako nakikita ng CCTV Baka pwede ni po God. natin hanapin yung CCTV na yon. Ni God? Oo. Hindi po. Yung sa parokya, di ba? Anong date po? Baka pwede natin mag-backtrack. Araw-araw yun. Consecutive. So, ito yung 10 years ago? Or Yes! Okay. 10 years ago, for 1 whole year, nasa church lang ako. Araw-araw, kung hindi sa simbahan, sa Adoration Chapel, kapag kunyari, sarado yung Adoration Chapel, or whatever, or mas malapit ako sa ibang Adoration Chapel, nag-a-Adoration Chapel ako sa ibang Sa ibang parokya naman. Oo, St. Paul, sa Malate. Pero may kung chapel ba saan sa GMA? Meron... Yun ang pinakamalapit. So yung Sacred Heart. yung Sacred Heart. Sacred Pero sa loob Heart. ng office space niyo mismo, parang 'di ba usually may chapels ang workspace or wala din. Shucks, sorry sa mga boss ko, pero hindi ko alam. Okay. Okay. Hindi ko alam, meron ba? Sorry. Yun ang homework ni Miss Cara ngayon. Sorry po, Sir Boson, Sir Duavit. Meron po ba tayo? Hindi ko Hindi. alam. Okay lang. Hindi ko alam. Anyway, going back to that Pero story. parang, di ko rin siguro gustong pumunta sa chapel na sa loob ng opisina. Kasi mas yung stress levels niya, tsaka yung... Kasi parang ang nangyari sa akin sa church was, para siyang it's my home away from work. Oo. 'Di ba? Kasi yun. So araw-araw pumapunta ako, nagdadasal ako, ganyan. Natatandaan ko kasi sabi pa sa akin ni Maris, "Ba't hindi ka pumunta sa isang spiritual counselor?" Okay. Ang daming levels, ha? Oo! So, pero this was weeks after. Oo, di sabi ko, in-update mo muna si sige. Maris. Sige, gumanon ako. So, tinawagan ko si Bishop, Father Pabilio, Bishop Pabilio, tsaka si Father Aris Season. Father Jesuit Aris. ba si Father Aris? Ay, hindi Ay, ko nga alam yung mga Jesuit. Okay. eh. Sige. Hindi ko nga alam yung mga SBD. Sabi ko, basta. Anyway, go ahead. Remember, kindergarten lang ako sa akala ko spiritual fetus level. life. Or fetus. Fetus level. Hindi, alam ko yung Our Father eh. So, may level 1 ako. Toddler. Konti. Yeah. So, hindi ko alam yung mga Jesuit whatever. Yes. Just nahihiya rin akong sabihin kay Tito Ambo na wala akong alam about ganyan. Pero hindi kayo nagkakausap? Pero si Tito Ambo nun nasa Pampanga. So, binigay niya sa akin number ni Father Pabilio. Okay. Yun. So, pumunta ako kay Father Ariciso. Tapos natatandaan ko the first time na nagpunta ako kay Bishop Pabilio, nagpa-impress pa ako kunyari. Sabi niya, nagbabasa ka ba ng Biblia? Yun yung tanong niya? Oo! Okay. I think, tinatanong lang niya ako para alam niya kung saan niya sisimulan ang aking spiritual development. Sabi ko, ay, opo! May dala akong Bible. Wow. Bagong-bago yung Bible ko. New American Bible ba yan? Ay, Good News Bible. Okay. Kulay blue. Sabi ko, ay, opo! In fact po, nandito na nga po ako sa chapter ganito. Libro? Nobela? Nilagyan ko pa ng bookmark! Hindi, may automatic bookmark na yan yung tela. Naglagay pa ako ng
bookmark. Wow, para ma-impress talaga. Hindi ko alam na yun yung bookmark, yung tela-tela na yun. Gusto yung parang straight. Akala mo some sacred device I yun know! na. So parang naglagay pa ako ng bookmark. Bumili ako sa bookstore ng para mga something spiritual. Pak! Nilagay ko ng ganun. Ang ganda. Diyos ko, hindi ko alam ganun. Hindi pala ganun binabasa yung Bible. Yung Bible pala tinitingnan everyday. Kung ano yung... Diyos ko, Lord. Okay. Akala ko chapter by chapter binabasa. Okay. Hindi ba yung mga... Binasa ko naman yung mga unang chapter pero boring na boring ako. Kasi yung unang chapter yung parang... Genesis. Hindi. Ay. Alam ko yung Genesis. Nabasa ko na yan. Oo. Tsaka napapanood ko yan sa mga Flying House, Superbook, mga ganyan. So parang, okay, mga God made this, ganyan. Yes. Pero yung mga susunod, merong chapter yung ano, na boring ako dun eh. Yung chapter na parang yung sinasabi yung sino yung genealogy ni God. Ano na yan? Jesus. New Testament na yan. O yun, tinignan ko Oo. yung New Testament kasi sabi ko, siguro naman, yung new ang itatanong sa akin. Kasi yung Jesus. bagong version siguro to. Mas bago, updated. New eh! Oo. Old new, di ba? Siguro tatanong sa akin yung new, di ba? Oo naman, oo Yung naman. Yung new, ang una, boring na boring ako. Sabi ko, sino tong mga pangalang to? Yung mga, yung mga The beginning was the word and the word was parang gano'n. Basta yung mga listahan ng mga pangalan. Listahan ng mga pangalan oo. hanggang sa dumating kay Jesus. Oo, Talagang ako, hala, i-memorize yung family tree? Sabi ko, paano ba to? Family tree ni Jesus? Para maging Kristiyano, kailangan i-memorize. Sabi ko, matindi tong Oo, oo. Grabe pala tong ano na to. So naglagay pa akong bookmark. Sabi ko, nandito na nga po ako eh. Natawa sa Curious lang ako, Cara, kung saan nyo binili yung Bible na yan. sa National Book. Bumili raw bookmark noon. Hindi, kasi kung katoliko ka na by that time, sa St. Paul's ka bibili, alam mo yun? Yung, Sa SM. Oo, sa SM or sa Mega Mall, yung mga Sa ganyan. SM, sa tabi ng car park yun eh. Yung bridge ng car park, tapos may St. Paul dun eh. Maging proud yung mga friends natin from St. Paul's na alam na. Alam ko yung store yung na yung yun. store na yun. Kasi ito yung St. Paul, tapos Oo. may mga yung mga jewelry, yung mga... Yeah. Alam ko talaga yun. Oo. Pero dinadaanan ko lang yun. Pero dun ka sa National National Bookstore. Bumili. Hindi, kasi okay naman. Kasi libro, nababasahin mo chapter by chapter. So sa bookstore mo talaga. Hindi ko talaga alam. Anyway, so Sorry going po. back to Father Ayun, tapos Pabilio. ako doon, every week, pumupunta ako kay Father Pabilio. Minsan pumupunta ako kay Father Ari Season. Doon mo nalaman na hindi chapter by chapter basahin. Yes. Okay. Tapos, nilagyan ko pa ng highlighter. Okay. Natatandaan ko yung Bible ko, may mga highlight pa. Okay naman. Oo. Textbook! Okay lang naman. Textbook! Okay lang. Gusto ko, nakakatawa talaga. Pero did you know na yung New American Bible, New American Standard Bible, meron siya yung parang mga footnotes dun sa na you learn kung ano yung context ng mga So, kunwari ako, nung inaaral ko siya ng high school, talaga nag-highlighter kami. Ano tinitingnan namin, ano yung footnotes. So, para siyang textbook din. So, okay lang. Parang, yun yung gusto kong sabihin sa inyo na okay lang naman na because so, nakita nag-stand. So, hinighlightan ko na rin. So, ang ginawa sa akin ni Bishop Pabilio was, sige, dahil binabasa mo chapter by chapter, hindi natin siya babasahin ng chronologically. Okay. Sabi niya, magbibigay ako sa'yo ng mga pages, babasahin mo yun. Okay. Itong chapter na to, itong mga verse na to, bibigay ko sa'yo. Tapos, babasahin mo siya. So, ako, binabasa ko talaga yun. Tapos, parang feeling ko may exam. Hina-highlight ko na lahat. Yan. Tapos, nilalagyan ko ng notes sa gilid. Nag-theology class ka bigla? Oo. Notes ako sa big. Kung ano yung wala nung So, yung Bible ko na yun, dala niyo po ba? hindi, ito na nga. Yung Bible ko na yun, puro highlight siya, tapos may mga notes sa gilid, nilagyan ko na siya. Tapos, after 1 year, pinadala ako sa Amerika for coverage. Naiwan ko sa hotel. Sayang. Naiwan ko sa hotel. And sobrang heartbroken ako na naiwan ko sa hotel. Okay. Yung Bible. Pag uwi ko, nasan yung Bible ko? Tapos, nawala siya. Tapos, the next time na pumunta ako kay Bishop, sabi ko, nawala ko yung Bible ko.
Sabi niya, "Uy, ba't ka umiiyak?" Sabi ko, yun yung connection ko kay God. Sabi ko, yun yung connection ko kay God. Yun yung proof ko na marami na akong alam. Tapos sabi niya, hindi mo pa rin naiintindihan na nakikita ni God ang lahat at hindi mo kailangan yung ipakita sa Kanya. Kasi alam na niya. Kasi alam na niya na nag-grow ka. Oh, nabitin ka ba? Abangan ang susunod na episode ng Sensei para sa pagpapatuloy ng kwento ni Miss Cara David. Medyo mayabang na. Lord, ha? Ready na raw ako. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, pero sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Painting ay picture ni Jesus na kumakatok sa isang pinto na walang doorknob. Christ is always there. Hinihintay lang niyang buksan natin ang puso natin Amen. para sa Kanya. Amen. 'Di ba?